Bakit natin pinipili ang Diyos kaysa sa mga maling relasyon? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Shamina. Hello sa iyo, Shamina. At nawa makatulong sa iyo yung devotion natin and dive deeper video. Now, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po kay Ezra. Ito na po yung huling devotion natin patungkol po sa kay Ezra. I'm sure no marami tayong natutunan patungkol sa kanya at sa kanyang sinulat. Now, ito po yung ating overview. Pwede niyo pong screenshot kung nakalimutan niyo po no para mas ma-review po natin yung kabuuan ng Book of Ezra. Ngayon dumako po tayo sa Ezra chapter 10. Ito na po yung huling chapter. Now, dito po makikita niyo po na si Ezra iniiyakan niya talaga yung kanyang bayan dahil sa maling pakikipagrelasyon. So sabi po rito, while Ezra prayed and made confession, weeping and casting himself down before the house of God, a very great assembly of men, women, and children gathered to him out of Israel. For the people wept bitterly. Meron talagang matinding pag-iyak, pagtangis. And Shechaniah, the son of Jehiel, of the sons of Elam, addressed Ezra. Sabi nila, "We have broken faith with our God and have married foreign women from the peoples of the land. But even now there is hope for Israel in spite of this. Therefore, let us make a covenant with our God to put away all these wives and their children, according to the counsel of my Lord and of those who tremble at the commandment of our God, and let it be done according to the law." Ibig sabihin, pati pala yung pakikipagrelasyon dapat according to the law of God. Now, marahil marami magtatanong sa atin, ano bang mali dito? Nag-asawa lang naman sila ng mga foreigners. Sabi nito, nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayon may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. So ano bang mali sa pakikipag-asawa ng dayuhan o dayuhan lang naman? So pag-usapan po natin yan dito sa devotion natin na ito. Now, ito po muna yung ating mga katuruan ngayong araw and I hope makatulong po sa atin lalo na sa mga young people at yung mga young people natin, tapusin nyo hanggang dive deeper, no? Kasi magbibigay tayo ng guideline paano mo malalaman kung yung isang tao ay para talaga sa iyo. So, number one, a wrong relationship can lead you away from God. Paano mo malalaman pag nasa mali kang relasyon? Simple lang, pag nalalayo ka sa Panginoon dahil sa relasyon na yan. A wrong relationship can lead you away from God. Now, sagutin natin yung tanong, ano ba masama sa pag-asawa ng mga dayuhan? Well, yung pag-asawa ng dayuhan, wala namang mali dun. Yung act of marrying foreigners, wala naman eh. Halimbawa niyan si Ruth, no? Moabite 'yun eh. Pero napangasawa niya si Boaz. Tapos si Jesus dun pa galing kay Ruth na isang Moabite. So hindi naman technically bawal. Now, ipinagbabawal lang 'yun sa batas kasi merong purpose. Ano yung purpose nun? Ba't pinagbabawal 'yun sa panahon ni Moses? Makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 7, 3 and 4. Sabi dito, "You shall not intermarry with them." Huwag kayong papayag na mapangasawa ang inyong mga anak, ang kanilang mga anak. So huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak, ang kanilang mga anak. Kanino mga anak yun? Ito po yung sinasabi ron sa Ezra chapter 9. So yun yung mga Canaanites, Hittites, Perizzites, Jebusites, Ammonites, Moabites, Egyptians, and Amorites. Bakit? What's the purpose? Generally speaking, anong nangyayari kapag napangasawa sila? So sabi rito, "For they would turn away your sons from following me to serve other gods." That's the key. Yan yung pinakasusi ng lahat, pinakaimportante para maintindihan natin. Bakit pinagbabawal yung
interracial marriage. Sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, yung maling relasyon na tinutukoy natin dito, ito yung relasyon na imbis na mapalapit ka sa Panginoon, napapalayo ka pa. And that's a wrong relationship. Kaya kung meron kang nililigawan, pero hindi ka naman mapapalapit sa Panginoon dahil sa nililigawan mo na yon, wag na. Kung meron naman sa'yo naliligaw, pero yung naliligaw sa'yo hindi naman mapapalapit sa hindi ka naman mapapalapit sa Panginoon, malalayo ka pa, wag na lang. So, a wrong relationship can lead you away from God. Applicable po yan lalo na sa mga young people natin, no? Na minsan mapusok at sugod na lang ng sugod kahit maling relasyon na. Number 2 po, anyone you cannot give up for God competes with God. Ang mga tao na naririyan sa paligid mo, lalo na sa relationship, lalo na sa boyfriend-girlfriend relationship, no? Tas clear na sa puso't isipan mo na hindi talaga yun para sa'yo eh. Kasi nalalayo ka pa nga sa Panginoon. Hindi mo rin naman siya mailapit sa Panginoon. Maganda sana kung nailalapit sa Panginoon, no? Pero kung hindi, magiging idol mo yun. Ibig sabihin, idolatry. And anyone you cannot give up for God competes with God. Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi mo maisuko yan, magiging competitor ng Diyos yan sa puso mo. Imbes na yung puso mo dedicated sa Panginoon, magiging mahati pa, no? May kalahati sa Panginoon, kalahati sa tao. So, wag po nating hayaang magkaroon ng competitor ang Diyos. Dapat po loyalty natin sa Panginoon lang. At nangyayari po yan madalas kapag mali yung relasyon na pinili natin. Katulad nito mga Israelita nung unang panahon, sa panahon ni Ezra, marami sa kanila mas pinili pa yung mga dayuhan na nalalayo sila dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Number 3 po, choosing God can be painful. Yung pagpili sa atin Diyos, ito ay, there are times na hindi madali, painful, masakit, mahirap. Pero alam niyo po yung kagandahan ng pagpili sa Diyos, you can never go wrong when choosing God. Pag pinili mo ang Diyos, kailanman di ka magkakamali sa desisyon na yan. Choosing God can be painful, but it is always the right decision. So yung bottom line po na pinag-aaralan natin dito mga kapatid, minsan darating tayo sa isang relationship, nakala mo talagang mamili, itong karelasyon mo na to o ang Diyos. Maling relasyon o ang Diyos. Ang dapat po nating piliin ay walang iba kundi ang Diyos dahil hindi tayo magkakamali pag pinili natin ang Diyos. At syempre, of course, para malaman mo rin talaga kung mali yung relasyon na pinasukan mo, kailangan ng confirmation din ng mga godly people, no? Mga ka-Diyos na mga tao sa paligid mo. And when you pray, when you seek God's wisdom, ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan kung tama ba yung relasyon na pinasok mo. Remember mga kapatid, a wrong relationship can lead you away from God. Anyone you cannot give up for God competes with God. And choosing God can be painful, but it is always the right decision. Now bilang application po sa pinag-aaralan natin ito, number 1 po, choose God because you can never go wrong with Him. Hindi lamang po ito sa pangrelasyon. Sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Minsan may mga desisyon tayo na gagawin na mali. No? Minsan, yung mali kasi madaling gawin. Madaling magkamali. Ang mahirap yung gumawa ng tama. At consistently gumagawa ng tama. Kaya, mas madaling maging masamang tao eh. Yung pagpapakabuti kasi mahirap eh. Yung pagpili sa Diyos mahirap. Pero ang maganda ron, every time you choose God, you know in your heart of hearts that you are not wrong. At yun ang pinakamasarap na pakiramdam sa lahat na alam mo kahit mahirap, basta tama ka at nasa tama ka. Choose God because you can never go wrong with Him. Siguro, minsan masakit sa una. Lalo na pag ginagamit ng magulang yung parents mo para sabihin sa'yo na nasa mali kang relasyon. Pakinggan mo lang yung parents mo. Pakinggan mo yung nanay at tatay mo. Sila yung sasalba sa'yo.
at ginagamit ng Diyos yung parents mo. Kung tingin mo na yung parents mo, hindi naman mali yung sinasabi nila at pag pinag-pray mo naman, malalaman mo yun eh. Kung ginagamit ng Diyos yung parents mo at that time to save you from the wrong relationship. You just have to listen and obey. Always choose God because you can never go wrong with Him. Pangalawa po, find your fulfillment in Christ because He alone truly satisfies. When it comes to relationship mga kapatid, single ka man o hindi, no? Or any kinds of relationship. Tandaan natin, hindi kapatid mo, nanay mo, magulang mo, mga tao sa paligid mo, boyfriend, girlfriend ang magkokompleto sa iyo. Kasi sa totoo lang, they cannot complete you. Ang magkokompleto lang sa iyo ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. He alone can truly satisfies. Walang satisfaction dito sa mundo, walang satisfaction sa kahit anong relationship maliban sa Panginoong Jesucristo. So, kung maging single ka for life, no? Kung yung iba sa atin, tinitingnan yung ibang mga magjowa, no? Ang happy-happy nila, saya-saya nila. Tapos ikaw single na lalaki, single na babae. It doesn't matter. Kala mo ba satisfied yung dalawa na yun pag nagde-date sila? Hindi sila satisfied sa isa't isa. Diyos lang ang makapag-satisfy sa tao. Kahit na ang couple na, married for a very long time na, ang satisfaction talaga, wala dun sa isa't isa, nasa Panginoon. And you have Jesus Christ in you. So find your fulfillment in Christ because He alone truly satisfies. Pangatlo po, be the right person for the people around you. Ano ibig sabihin nito? Minsan kasi lagi nating tinatanong, siya ba yung right person for me? No? Etong babae na to, is she the right person for me? Is he the right person for me? Ito naliligaw na to sa akin. Siya ba talaga para sa akin? Pero mas magandang tanong am I the right person for this individual? No? At hindi lang yun applicable sa pagpili ng mapapangasawa o sa mga romantic relationships. Applicable yan sa mga mag-asawa na. Am I being the right husband to my wife? Am I being the right husband to my spouse, to my husband or wife? Or am I being the right parent to my children? Tayo ba'y nagpapakabuting anak sa ating mga magulang? Tayo ba'y nagiging tamang tao na nagiging blessing sa kanila, na ginagamit ng Diyos na pagpapala sa kanila? Are we being the right persons for the people around us? So ito po yung mas magandang application, no? Be the right person for the people around you. Mas siya, selfless. Kapag kasi, pag puro benefit natin, selfish yun eh. Itong magulang ko, are you being, the right parents for me? Ikaw, boyfriend, girlfriend, nagiging tamang tao ka ba para kaya maganda talaga ang tanong, tayo mismo eh. Tayo ba nagiging tama? Tayo ba yung blessing ng Diyos sa ibang tao? So, be the right person for the people around you. Kaya po yung discussion question natin, no? Pag-usapan natin to sa ating mga discussion groups. Am I being the right person? Am I becoming the right person for the people around me? Ikaw ba yung tamang asawa? No? Nagpapakabuti ka bang asawa? Nagpapakabuti ka bang husband or wife or children or parents? Now, para po sa ating dive deeper, magbigay po tayo ng guideline, mini-seminar natin, no? How do you know? Paano mo malalaman if he or she is the right person for you? So, pag-usapan natin yan sa dive deeper video natin. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, teach us to choose you above every relationship, desire, and affection, knowing that we can never go wrong by choosing you. Help us find our deepest fulfillment in Christ, rather than expecting people to satisfy what only you can provide.
Shape our hearts so that we will not only look for the right people, but also become the right people for those around us. Make us faithful, loving, wise, and Christ like in every relationship. May our lives draw others closer to you. And may Jesus always remain our greatest treasure and highest love. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. I hope napagpala po kayo ng ating pinag-aralan ngayong araw. Now, kung meron po ay natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.